Ayan, welcome to my channel. Ayan guys, for today's video, ayan, nagluto na naman ang inyong lingkod. Ayan, nakasalang na nga ating kawali at nilagay natin yung mataba-taba na manok at kukuha na natin yan ng mantika. Yung iluluto natin dyan ay sarili niyang mantika. Mantika ng manok. Ayan, nilagay na nga natin yung iba dahil nakakuha na tayo ng naipalabas na natin yung sarili niyang mantika. Yun na nga, ayan, nilagay na natin yung ibang karne. At atin yung pa-brown no guys. Kasi nga, galing na yan ng rep yung ating karne. Ayan, hindi na siya fresco talaga. Kailangan na natin siyang ipa-brown. Bago natin siya sa ating lutong sutanghon. Kasi pag hindi na talaga fresh yung ating yung bagong bili, no, hindi, okay lang naman siya kasi frozen na kasi yan, galing na sa freezer. Pero, pwede pa naman yun kung nilagay mo ngayon, bukas, iluluto mo sa sabaw, no? Pwede pa naman yun. Pero depende naman yung iba gusto, okay lang naman. Okay lang naman kasi araw pa lang naman ang bilang niyan. Kaya lang gusto ko lang maging ganyan siya bago ko siya sabaw-sabaw ng unti. Ayan, depende naman yan sa inyo kung anong gusto nyo, di ba? Ayan, niluto ko guys. Bira ko lang din naman lulutuin yan. Ngayon lang trip ko kasi parang gusto ko magsabaw. Wala akong maisip na ilagay na gulay, no? Kaya ang nilagay ko lang ay sutanghon. Ayan. Kaya yan, gusto kong maging brown muna yan bago ko siya lagyan ng tubig. Trip kong magsabaw dahil parang maulan-ulan. Maulan-ulan ba? Pag maulan, malamig ang panahon, sarap higop ng sabaw, kahit anong sabaw. Pwede rin naman noodles lang. Kaya lang yung mga kasama ko dito, mga ipalogs, gusto ng may laman, kaya lagyan natin yan. Ang laman lang ang kailangan, hindi yung mga gulay natin. Halimbawa may gulay, no? Ang kailangan nila ay sabaw at laman. Ang gulang ay iiwan, no? Diba? Pero kumakain din naman sila ng gulay, pero depende sa gulay na ilagay mo. Ayan, ilagay na nga natin yung bawang. At palabasin na natin yung aroma. Aroma. Ayan, gusto ko yan. Mangamay-ngamay muna siya bago natin isunod ay yung sibuyas. Yan, mangamay muna yung bawang bago ko ilagay yung sibuyas. Yan lang naman ang natin dyan, bawang, sibuyas at paminta, dahil ang luto diyan sa kusina ni Lisa ay napakasimple, hindi gaanong magastos. Kasi ganun din naman, ubos yan. Dahil nga wala na talagang magawa, dahil yan lang ang meron dyan. Pwede naman kung mayroon kang kakayanan dyan na pambili ng kung ano-ano pang mga ilalagay mo dyan, no? Na mga ricados, kasi mas mabango at mas masarap. Sa akin lang, mawala lang lansa dyan, okay na yan, may lasa yan. Nilagyan ko nga ng tuyong unti at gusto ko may kulay siyang unti yung sabaw-sabaw niya, no? Pero pwede naman din yan puti lang, yung wala ka lang ilagay niya kundi asin lang, no, ang panimpla mo. Wala ka nang ilalagay na toyo. Ayan, magic sarap. Binahula-hula na. Hula-hula. Ayan, di yan mawawala sa ating pagluluto, yung ating magic. Ay, yan lang talaga nilalagay ko. Yung isang peraso na yan, matagal ko nang gamit yan dahil hindi ako ganun kadami maglagay ng panlasa, no? Kasi pag nasubrahan ng lasa yung luto natin,
ayaw naman ng anak ko si lasang-lasa daw yung magic. Kaya kunti lang lagay natin dyan. Okay na, may lasa. Ayan, lagay na nga natin ang tubig. Ayan na. Ang ating tubig kay ating lagyan nga ng sabaw-sabaw ng ating sutanghon. Kulang pa. Maliit lang yan ang kawali guys dahil 3 lang naman kaming kakain. Ayan ang sutanghon natin. Binabad natin yan sa tubig para lambot kahil gugupitin ko pa yan. Kasi wala namang birthday. Pag may birthday, hindi natin yan gugupitin. Mahirap kasi kainin yung mahaba eh. Yung didila-dela ka pa sa sobrang haba ng iyong isusubo, diba? So, kailangan ko siyang gupitin ng yung isang haba na yan, 3 beses ko siya igupit. Para pag sandok mo ay diretso subo na. Di mo na kailangan putulin ng iyong ngipin. Ayan, nantay nga natin yung kumulo. Ayan, kumulo na. At pag kumulo na, ayun na yung kasunod, yung ating pinaka iluto natin ngayong itong recipe natin ngayon, no, na sutanghon. Ayan, tinikman ko nga at kulang pa ang lasa. Hindi pa siya perfect. Kailangan kasi malasa na siya bago ko. Ayan, nilagyan pa natin ng patis. Mas masarap kung may patis. Pero depende din sa inyo yan kung gusto nyo yung ganyan na panimpla. Pwede rin naman asin. Ayan. Ako gusto ko yung ayan, lagay na nga natin yung ating sutanghon. Ayan na, diba? Ayan, sabaw natin ay may kulay. Dahil gusto ko may ganyan kulay. Pero kung gusto nyo naman malinaw lang, huwag ka na maglagay ng toyo. Ayan. Dahil yan lang talaga ang lagay natin. Pwede mo rin naman yan, lagyan ng malunggay. Kaya lang, hindi na ako lumabas dahil maulan nga at aakyatin ko pa siya medyo kasi di ko abot yung malunggay namin kung hindi ako mag-akyat ng onte. May patungan doon pero di na, baka mamaya nadulas pa ako. Ayun, dati naman mayroon akong abot lang talaga, kaya lang naunahan ako ng kambeng. Ayun, natumba ang aking malunggay, mababa lang sana yun. Tapos sobrang baba niya, ayun, tinumba ng kambing, ayun, natuluyan. Tinanim ko siya ulit, ayun, mataas na. Kasi tinayo ko siya. Tinayo ko na siya. Doon kasi paano lang, parang pabalagbag unti siya. Kaya medyo mababa lang ang niya, abot mo lang. Tumaas na kasi tinayo ko ng maayos at nilaliman ko pa yung tanim. Baka matumba na naman, no? Ayan. Ayan yung luto ko guys. Ayan, paluto na nga yan. Ganyan lang talaga siya. Ayan, yung sahog lang. Tsaka yan lang ang ginawa ko. Wala na siyang gulay. Ayan, luto na yan. Buhat pa, para tumagal ang alam na this. Sarap yan siya kung ganito. Maulan-ulan, no? Na may sabaw-sabaw unti. Yan ang ating ayan, wala na tayong magawa pag pag hindi maganda ang panahon, no? Kaya, yan lang ang luto ta. Imbis gusto natin lagyan ng dahon-dahon. Pwede naman yan eh. Lagyan mo ng dahon-dahon, masarap din yan. Thank you for watching, guys.